So ayun guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, so ayun malalaman natin kung paano natin ipasa ang APSAT or ang process of the Philippines aptitude test. So ayun, makikita nyo kung paano ko nakuha tong category A. So ayun, before that, let's go for the intro. Arasa. Ayun, isi-share ko sa inyo kung paano ko nakuha tong category A na to. Okay? So, ayun, bakit nga ba tayo nagtitake ng APSAT? So, para saan nga ba ang APSAT? So, ang APSAT ay, ito po ay tinitake ng mga gustong pumasok sa sundalo. So, ang APSAT ay may iba't ibang category. Category A, B, C, and D. And during my review, so habang nagre-review ako noon, ang ginagawa ko habang nanonood ako noon, nagtitake down ako ng mga questions and sinasagutan ko siya and binibilang ko kung ilan yung tama kong sagot. Yun. Kasi pag alam kong mali ako dito, yun yung mas dapat kong tandaan. Kasi kapag mali yung sagot ko, mas natatandaan ko siya. Diba? So, kailangan natin mag-take down, isulat yung mga question kasi pag sinusulat natin, mas lalo natin siyang natatandaan. And kapag during exam na-encounter mo yung sa tanong, madali mo na lang masasagutan. Yun yung nangyari sa akin. Sinulat ko, and after that, review ko ulit. And napanood ko siya, two times ko siyang pinapanood. And kapag hindi ko alam, sinusulat ko siya ng sinusulat. And yun. After nun, then alam ko na makakaya yun. Yun yung ginagawa ko during my review. Sulat, then answer, then matatandaan mo na yun. Yun ang ginawa ko. Sulat lang, ang sulat. Yung mga possible question. Kasi pag sinusulat talaga natin yung isang bagay, mas natatandaan natin yun. And kapag na-encounter na yun sa during exam, madali na lang yung para sa atin. Kaya dapat wag lang nood ng nood, walang lang slide ng slide. Ay, sinasabi ko, ay alam ko na to, ay yan. Pero hindi pa din, hindi yun sapat. Kasi pag during exam, sa kadamihan ng question, makakalimutan natin yun. Kaya dapat take down tayo. Kung magaling ka sa memorization, then don't. Pero kung hindi, you need to write it down. And sa abstract naman, kailangan mo lang ang gawin mo lang, ang ginagawa lang sa abstract is to find ipa-find mo lang yung kung ano yung pattern sa abstract. Yes, pattern ng abstract, yun lang yung kinukuha doon. Pattern kung paano yung pagkasunod-sunod, kung ano yung susunod sa kung ano yung nawawala, ganyan. So, ayun guys, depende kasi yun sa tanong kung paano masasagutan yung abstract. For example, ang tanong dito, which figure completes the series? Okay, hanapin natin dito sa box. Nakikita nyo na dalawa yung unang box dito. Hanapin mo yung pattern. Sa unang box, dalawa yung may item. Sa sunod, dalawa uli. Then, sa pang-tatlong box is tatlo na yung item. Sa pang-apat na box, tatlo uli. So, ayun, ano yung next? Syempre, pang-apat na box. So, yung apat na box na yun. So, hanapin mo yung kung ano yung may apat na box. So, yung ay ang letter A. A ang sagot dyan. And sa verbal, madali lang din. So, for example, sa verbal, ang verbal kasi may iba't ibang question. So, depende dito. Katulad ng question na to, isa hanapin mo yun anong mali sa sentence na yan. So, for example, congratulations for your excellent contributions. So, dyan sa mga naka-align na yan, sa underline, ano yan yung mali dyan? Hanapin mo yung mali. Ang mali dyan is letter C, yung U. So, supposedly, ang answer dyan is your. Congratulations for your excellent contribution. So, ganyan lang yung pagsagot sa verbal. Andyan na yun sa mga reviewan ko, yung ibang question na na-encounter ko. So, you need to watch it para mas madali na lang sa inyo. Mas makatulong yan sa inyo pag napanood nyo yan. Kaya balikan nyo yan. Kung ano pa yung mga katanungan nyo, just comment below para masagutan ko. If you have a question, just comment below.
And don't forget to subscribe this channel para lahat tayo happy. So, good luck sa mga magte-take ng exam. And remember pala, sa numerical, yun ang mahirap-hirap sa numerical. You need to solve it. Mag-solve na mag-solve. Yun. Kung magaling ka sa math, madali na lang yun sa'yo. Pero may mga ano din, may hirap na question. Pero yung iba, na-post ko na kung ano yung mga possible question dyan. You need to watch it na lang and write it down. Try to solve it, kung paano yung nangyari, kung paano yung nagawa. Para during exam, madali mo na lang yung makukuha. Okay? So, para lahat tayo, maipasa yung upsat. Dito lang tayo, tulungan na lang. I post it dyan. I posted yan, mga anong yan, mga video na yan or questions, possible question, kasi gusto ko rin makatulong sa mga gustong pumasa ng upsat, kasi tayo-tayo na lang din naman ang magtutulungan, so why not, diba? Okay, good luck sa mga magte-take ng upsat, and so ayun, good luck sa ating lahat kung saan man tayo patungo. Arasa! So ayun, don't forget, so dito na lang ang aking video. Kung ano pa yung mga katanungan nyo, you need to comment down below. And don't forget to subscribe and click the notification bell for upcoming videos. Marami pa akong i-upload na possible lalabas sa exam. Kaya tulungan lang tayo. And yun.